Diyos, pinag-aralan nila ito, pero ayaw lang nilang unawain ng tama. Exodo, Kapitulo 4, ang versikulo 16, ganito ang nakasulat, sabi ng Diyos kay Moises, at siya ang makipag-usap sa lagay mo sa bayan, at mangyayari na siya'y magiging sa iyo'y bibig, at ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. So we hold the place of God on earth, parang Diyos, hindi mismo Diyos. Sinasabi ng mga Katoliko na ang Papa ay Diyos, sa inyo lang yung pag-unawa. Kaya ganun bang pag-unawa ng mga apostol? Nagtataglay sila ng salita ng Diyos, sila na ang kahalili, they stand in the place of God. Ganun, saan mo mabasa? Unang Tesalonica, ang kapitulo ay 2 at ang versikulo ay 13, ganito ang nakasulat dito. Sabi dito, at dahil naman kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa mga tuwid bagay, ang salita ng Diyos, ang inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisipalataya. Kaya sabi ko sa iyo kanina, Lucas 10:18, Juan 13:20, Matthew 10:40, ang dami-dami sitas. Pag hindi mo tinanggap ang mga apostol, para na hindi mo tinanggap ang nagsubo sa kanila. Kaya pag sabihin mo, ayaw mong tanggapin si Pedro, hindi mo na tinanggap ang Panginoong Kristo. Basahin na natin Lucas 10:16 para maliwanag itong sitas. Hindi niya ito binasa kanina gusto umiwas. Ang nakikinig sa inyo, ibig sabihin sa mga apostol, kasama si Pedro, ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin yung sugo. Sa kanya, inangkin niya si Kristo bato, pero sa pagkabato ni Pedro bilang binigyan ng susi na bato, kaya iba sa mga bato sa buong katawan, sa iglesia, na tinignan ng Panginoong Kristo, si Pedro ang binigyan ng susi, sa kanya, hindi niya tinatanggap si Pedro. Kaya, gusto mo man o hindi mo na rin tinatanggap si Kristo at ang Ama dito sa Biblia. Napakalinaw. Kaya ganyan yan. Kaya Mr. Robulos, bumalik ka na sa iglesia para matuto ka. Si Pedro pa magturo sa'yo. Gusto mo sa Roma, suratan ka. Ditong sinusundan natin ganyan. Sabi ko kanina, sa tanong ko, sa Matthew 16:23, tama yung sinabi ng Panginoon, lumayo ka sa taas, hadlang ka. Ngayon sinasagot ko, wala na yung hadlang. Sabi niya, wala na, ang problema ko, ba't ang tulad ng Papa sa Roma? Ngayon ang kasunod at kahalili ni si Pedro, wala naman palang hadlang, wala sa taas. Sabi niya, pwedeng bumalik. Hindi ko sabi nung pwedeng bumalik. Sinabi ko, pwedeng nakapasok. Pero hindi ko sinabi, pwedeng bumalik. Sabi mo yun, hindi yun sa akin. Naku naman, Mr. Robulos. Makinig ka naman sinasabi mo at sinasabi ko. Huwag mong dayain ng mga tao. Pero ganito naman talaga sa Biblia. Kasi lalabas talaga yan na tayo ay pinaparatangan kahit hindi natin sinasabi at dinadaya nila maging man ang mga sulat ng mga pare. Sa 2 Juan 7, sapagkat maraming magdaraya na nangasilitaw sa sanlibutan sa mga tuwid, ang mga hindi na nagpahayag na si Kristo ay namin itong nasa laman. Ito ang mangdaraya at antikristo. Kaya nandaya ka sa ibang paraan, kasama ka na rin ng mga mandarayang antikristo. Sinasabi ni Apostol Juan 2:7. Kaya sabi naman niya dito, sa unang Pedro 5:1, sabi naman ni Pedro, kasing matanda ako katulad ng ibang matanda. Ganun ba? Ganun ba pagkakilala ng iba? Ng iba? Tulad ni Pablo? Hindi ganun. Dahil, anong pagkakilala ni Pedro? Sa Galatia Kapitulo 1, versikulo 7, ganito, kundi bagkos na makita nila sa akin ang ipinagkatiwalang ebanghelyo na ipagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sino lamang ang ministro, apostol, para magsabi ng ebanghelyo sa mga natutuli? Sa Roma 15, ang Panginoong Hesus Roma 15:8. Kaya wala nang sinasabihan nun na ang ministro sa pagtutuli sa Israel ay tanging si Kristo. Pero ang kahalilingan si Pedro, pinagsasabihan sa pagtutuli. Napakaliking pagtingin ni Pablo, hindi siya ang ministro at apostol sa mga pagtutuli sa Israel, kundi si Pedro na nakahalili ni Kristo. Kaya nga ang toong pinuli tayo ng mga Katoliko, mga Kristiyano, sabi diyan sa Roma 2:23-29, kayo ang tunay na tuli na sa Espiritu, hindi tuli sa laman. Kaya pagka ministro ni Pedro sa pagtutuli, ministro sa iglesia. Kaya ganun ang sabi ng Biblia. Kaya yung mga referensya na tinatanong, anong source? Wala, gikutin niya. Sabi daw, sinulat ng pari. Pero hindi naman. Pagbigyan na natin yung New American Standard Version, sabi na, binigyan ako dito ng kasama namin sa St. Peter's Maswerte. Dito sa
sa Monsignor Abreu version, hindi niya alam kasi ito, hindi rin nababasa dito, ang American Bible lang, tapos pinilipit pa. Sabi dito sa Biblia, mga susi, Matthew 16:9, tanda ng katasasang kapangyarihan, matali at magkalag sa gisag ng pagbawawal at pagpahintulot. Sa 18:18, sabi dito, ang kapangyarihan ito ay ipinagkakaloob sa mga apostol sa ilalim ng pamumuno ni Pedro na siyang unang tumanggap ng kapangyarihan ito, 16:19, at siya lamang ang tumanggap ng mga susi ng kaharian ng langit. Napakalinaw ng Biblia, huwag kang magbingi-bingian at magbubulag-bulagan. Kaya ang 18:18 mismo, tatanungin ko sana sa kanya, ubos ng oras ko, sa 18:18 ng Mateo, kasama ba dyan si Pedro sa pagkalag o hindi? Kasama kasi. Kaya ang problema. Kaya nandun sa Biblia, hindi lang mga referensya, Biblia. Kaya nasabi ko sa inyo, panahon na ito, ng Iglesia Katolika, ang siyang tunay na may-ari ng Biblia, ipaalam sa inyo ng Biblia ay ang Iglesia Katolika ang gumawa nito. At ang lahat ng turo at aral ng Iglesia Katolika ay nanggaling lahat sa Biblia. Dito, binasa ko kanina. Kaya balikan na naman natin, hindi makapapanaig ang kapangyarihan ng Diablo kay Pedro. Kaya sa 23, lumayo ang hadlang. Kasi Satanas. Kasi sa 18, tugon na ng Panginoon, sabi dito, kahit walang pintuan ng Hades, hindi makapapanaig sa iyo. Lucas 22:31-32, your faith will not fail. Infallible. Hindi pwede makapagturo ng mali kasi hindi mananaig ang Diablo sa kanya. Maraming salamat po. I'm ready for the questions. I'm ready. Si Satanas ba ay pwedeng pumasok sa mga papamayan o hindi? Sagot. Sasagot ako, huwag ka munang mag-interpose. Ito ang sagot. Ang katuruan ng Iglesia Katolika, hindi makapagtuturo ng mali kahit pa pumasok. Kahit pa pumasok. So pwede pumasok si Satanas ngayon? Hindi ka tutol na hindi makapagtuturo ng mali. Ayon sa Biblia. Ang tanong na mo natin, kung pwedeng pumasok o hindi. Hindi mo magtuturo ng mali o hindi. Pwede o hindi? Ito ang sagot. Pag pumasok na para pagturuan si Pedro ng maling aral sa faith and morals, hindi pwede. Pero pwedeng pasukan. Sa ibang paraan, pero sa pagkakasala. Sa pagkakasala. Pero hindi sa pagturo ng kamalian. Pwedeng pasukan ni Satanas ang Anong papa problema mo? kahit hindi magturo. Oo, lahat tayo makasalanan. Anong problema mo? Pero pag pagturo ng kamalian, hindi pwede. Ang papa niyo pwedeng pasukan. Next question. Okay. Next question. Okay, ngayon. Susunod na tanong. Sabi mo, si Constantino hindi pa Kristiyano, kaya siya inumod kay Pedro. Dali kapatid, hindi ko sa Tino, Cornelio. Medyo pala. Ano lang yan, slip of the tongue. Sige. Thanks for the correction. Okay. Okay. Pero yung kinurek kita na ito hindi King James, hindi slip of the tongue. Okay, now, Question. ang tanong, nung si Cornelio ba'y naging Kristiyano, may mababasa ka bang lumuhod na siya kay Pedro? Ang tanong mo, Nung naging Kristiyano na si Cornelio, siya ba ay pinaitulutan ng lumuhod kay Pedro, may mababasa ka ba? ito ang sagot. Kahit wala kang mababasa, hindi ibig sabihin na hindi pinahintulutan. Kasi sa Gawa 16, hindi ba matapos ka ba? Dahil sa Gawa 16:29-30, sinitas ko kanina, may pinapahintulutan. Hindi lang nga Diyos. Ito mga kaibigan, sa kanya pala pwedeng walang mabasa. Kasi kanina ilang beses niya ang tinatanong, may mababasa ka ba? Na parang bagang dapat lahat ay mabasa. Anong question? Your duty is to ask question. Diba? Okay. Sabi sa Exodus 7:2. Exodus 7:2. Sandali. Binasa mo si Moses ay naging parang Diyos. 4:16, hindi 7:2. Okay. Moses Ibig to correct ay you. naging parang Diyos. 4:16, hindi 7:2. Tapos sabi naman ng papa nyo, yung papa, ay siya ay gaya ng Diyos mismo. Pareho ba yung sabihin na siya ang papa ay Diyos mismo at gaya ng Diyos? Itong sagot, kung Biblia yung tatanungin sa sunggunin natin, pareho lang yung parang Diyos, Exodo 4:16, 7:1-2, Diyos mismo dito. Si Moses, sa mga tweet si Moses, Parang Diyos, gaya Diyos. At Diyos na rin para kay Paraon sa sita sa sa Biblia. mga tweet si Moses, tinatanggap mong Diyos mismo si Moses. Ito ang sagot. Diyos mismo mula sa pagsasalita, hindi sa kalikasan. Sabi dito, ikaw ay Diyos ng Paraon sa pagsasalita. Sa 4:16 ng Exodo, yun nagkakaroon. Hindi mo nagagayahin yung style mo, may mababasa ka bang Diyos mismo. Kasi inamin mo ng mali-mali style na yun. Okay, ngayon. Question, your duty
please, to commentary my Next answer. question. Please. Matthew 16:18. Ano? Okay, go back tayo. Matthew 16:18. Sabi ron, ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa kanya. Tama. Kanino hindi mananaig? Kay Pedro o sa iglesia? Etong sagot, kasama si Pedro sa buong iglesia. Kaya kasama si Pedro na hindi pa nagnaigan ng Satanas. Kaya nasa 20 pesos, hindi ka nalayo na. Hindi ko tinatanong kung kasama. Pinagpipili kita kung si Pedro o sa iglesia. Eto nga, hindi pwede papagpiliupan mo ko ng dalawa dahil kasama silang dalawa. Kung ang iglesia tinutukoy, kasama na rin si Pedro, sabi dito. Okay, pakibasa nga po doon sa English Bible na binasa niyo yung Mateo 16:18. Ano mababasa ron? And the gates of Hades will not prevail it or them. Eto. Pakibasa. Bakit din? Pedro naman Pakibasa mag-isa eh. nga. Mateo 16:18. Anong version na gusto mo? Kasi English King na James. binasa mo kanina, King James. Oh, King James version. Sige. English ha? English ha? English, King James version dito. Ano sabi niya? Matthew 16:18. Sabi niya kasama daw si Pedro at Iglesia. Sa mga plural yun, ha? O, ano mababasa? 16:18. Pakibasa na po. Basahin ko, tapos sagutin ko yung tanong mo. Sige, Makinig ka. basahin niyo. Oh, sige. Huwag ka muna mag-interpolate. Let me answer. Okay, pakibasa. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kasama si Pedro. Hindi. Kasi siya, ang iglesia, ako babae, siya. Against it. Sa mga Iglesia. Si Pedro ba it o he? Itong sagot. Ang it na tutukoy ni Pedro bilang Kanina ang si Pedro sa tanas. Ngayon naman ito sita sa Biblia, ang bato hindi mo pahalikan. Mateo 7:24-27, ang bato mismo hindi pa pahalikan ng Diablo. Okay, maraming salamat. Sinasabi ko. No, yung una ay doon sa Mateo 18:18, wala nga daw mababasang susi, di mababasa ba ako? Tapos later on, duminitaw na si Pedro kasama ron, so may kasamang susi. Sinagot niya yung sarili niya, sinalungat niya at the same time. Okay. Ngayon naman, this time, lumalabas na si Pedro, pwede, yung bang papa, pwedeng pasukan ni Satanas. Sabi nga, pwedeng pasukan kahit hindi sa turo. So, ibig sabihin, ang tanong ko lang naman, pwedeng pasukan eh. So, hindi siya ganun ka-powerful. Dahil akong paniwala ko, kung ikay gaya ng Diyos mismo, hindi ka pwedeng pasukan ng demonyo. Ha? Gaya ng Diyos mismo, kung papasukan ng demonyo, lalo ka pa. Hindi ka gaya ng Diyos. Ilang demonyo papasok niya. Oh. Ngayon, yan ang pinakita natin pagkakaiba. Kaya, ito pang point na sinasabi natin, no? Yung pagluhod kay Pedro, talagang napakalaking issue niya. Hindi talaga pwedeng matutunan niya dahil ang kanilang papa ay niluluhuran. Ngayon, itong mayroon akong point na nasabi dito, yung kaninang tanong natin, sa Mateo 16:18, and the gates of Hades shall not prevail against it. Hindi against you or against them. Kundi it. He is referring to the church. Babasahin natin ulit, ano? Mateo 16:18, no? Ito sabi, no? Liwan-liwan. Okay, sabi po dito, and now I say to you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and never will the powers of the netherworld overcome it. Ang pinaka-nearest antecedent na binabanggit ng tinutukoy nitong it ay yung church, hindi si Pedro. Ayan ang ibig sabihin niya. Kaya ang tinutukoy nitong infallible, hindi masisirang turo ay yung iglesia, hindi individual na tao. Kasi kung individual na tao, nakita na nga natin si Pedro ay nagkamali. Kaya nga siya tinabi na lumayo ka sa tanas. Lumagay ka sa likod ko sa tanas. Dahil nagkaroon siya ng pagkakamali ng salita. Sabi niya, Panginoon, hindi ka dapat namatay. Yun is statement ni Pedro. Kaya siya kinulit ng Panginoon. Kaya sa kanya, pagka pumasok si Satanas, pumasok lang. Dun sa statement ni Pedro, nung siya pasukan ng Satanas, yan ay patutuan na siya ay merong Satanas dahil nagsalita siya ng mga bagay na labag sa Panginoon. Kaya yung papa niyo, kung tinatanggap niyong pinapasukan pa ng Satanas, pwede siyang magsalita ng mga mali dapat sa Panginoon. Yan ibig sabihin mo. Nakita niyo yung pagkakaiba. Actually, dito po sa Biblia mismo, makikita mo natin na talagang nagkamali itong si Pedro. Itong Pedro nila mismo na sinasabi nila hindi nagkakamali. Yan yung doktrina hindi mababasa sa Biblia. Dahil dito po mismo sa Galatia 2, meron tayong patutuo na itong si Pedro ay hindi nga yung katulad ng sinasabi nila na nagkamali.
dito sa 2 Pedro, sa Galacia 2, ang babasahin ko po sa inyo ay yung nasa talata 11. Pakinggan nyo, Galacia 2:11. Ito'y isang tagpo na kung saan si Pablo at si Pedro yung nagkatagpo minsan. Ngunit nang dumating si Cephas, ito yung si Pedro, sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan. Si Pedro ay nasa langsang na naman. Una si Jesus, this time naman si Pablo sumalansang. Sumalansang na naman. Kaya itong papang ko napakakulit napakaraming pagkakamali Kaya hindi ako naniniwala hindi nagkakamali ito Bakit siya sinalangsang? Sapagkat siya'y nararapat hatulan, sapagkat bago nagsinating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil, ngunit nang sila'y magsatiting na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibhas ay natatakot sa pagtutuloy.